today's video is let's talk about communication. Marami tayong video na nagawa na tungkol sa communication. Alam naman natin, ang pag-uusap ay laging susi sa matagumpay na relasyon. Ang tanong, papaano ba kayo makikipag-communicate sa partner ninyo? Papaano ba ninyo ipopolish para mas maging mabuti yung magandang communication skills ninyo sa partner ninyo? Communication can make or break your relationship. Kaya very important na dapat alam natin papaano tayo aatake sa mga partner natin kapag gusto natin silang kausapin. Very, very important kasi na matulungan mo yung partner mo na mag-gather niya yung kanyang thoughts, yung kanyang desire, yung kanyang feelings, and understanding sa kada situation. The question is, paano mo gagawin yun kung hindi tayo magaling makipag-communicate sa mga partner natin? Number 1 dyan, actively listening before you start speaking. Ito yung dapat na involve, hindi lang yung hearing words mo, kundi yung listening skills mo. Hearing and listening is two different words. Ang hearing, ito yung naririnig mo, nagsasalita siya, pero hindi mo naman naiintindihan or hindi mo naman iniintindi. So, kinakailangan na alam mo ang mga skills na to. Ano ba yan? Number 1, kapag nagsasalita yung partner natin, kailangan mag-pay attention tayo. Number 2, nag-pay attention ka without judgment. Number 3, antayin mo siya na mag-share sa'yo ng kanyang thoughts. Number 4, kinakailangan may clarity. Tayin natin na matapos yung partner natin na magsalita bago tayo magsalita. Para maramdaman ng partner mo na concern ka doon sa sinasabi niya. Ang pakikinig sa mga partner natin, hindi lang dapat tenga ang ginagamit natin. Gamitin din natin ang ating body language and gesture. For example, nakikinig ka nga, pero nakikita naman niya, hindi ka nakaharap sa kanya, tapos para kang nagdadabog, nakakunot ang kilay mo, naka-smid ka, nakasimangot ka. So, wala pong gesture kapag ganon. Kaya, very important na kapag nagsashare na yung mga partner natin, kinakailangan hindi lang tayo nakikinig, but instead, seryoso tayong nakaharap sa kanila at nakatingin habang nagsasalita sila. Para mas maintindihan natin kung saan ang gagaling yung feelings nila. Number 2, kailangan na committed ka, maging open and honest doon sa person mo. Yung open ka at truthful ka sa partner mo is very essential para ma-retain ninyo yung integrity and trust ninyo sa isa't isa. Huwag kang matakot na mag-share ng thoughts and feelings mo doon sa partner mo kahit na minsan may pag-aalinlangan ka na baka hindi siya mag-agree doon sa sinasabi mo. Basta i-consider mo lang na dapat tama ang timing mo and i-approach mo siya with your kindness. Pwede mong sabihin sa kanya na mahirap din sa akin to na pag-usapan ito pero kailangan natin pag-usapan dahil dito ko nararamdaman na validated ako at dito ko nararamdaman na baka maintindihan mo ako. Ano bang kailangan mo? Or ano bang kailangan mo sa akin? Yung mga salitang yan, pwede nyong gamitin kapag i-approach nyo na yung partner nyo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, kailangan marunong kang mag-observe nung mga non-verbal signals nung partner mo. Hindi naman lahat yan nadadaan sa salita or nadadaan sa mga words. Minsan, yung body language natin ay isang importanteng role para makipag-communicate tayo sa partner natin. Yung ating facial expression, yung tono ng pananalita natin is pwede nating magamit kung ano ba yung signal na ipinapakita sa atin ng mga partner natin. May mga tao po kasi talagang hindi magaling sa salita. Sa action nila ito nagagawa. Kaya minsan, pagdating din sa mga feelings nila, hindi nila alam kung anong words ang gagamitin nila. Kaya naipapakita na lang nila yun sa actions nila. Another thing, stay focused on the here and now. Ano pong ibig kong sabihin? Kapag nakikipag-usap kayo sa mga partner ninyo, it's a good idea na simplihan lamang ang pakikipag-usap doon sa mga partner natin kung ano lang ba talaga yung gusto nating sabihin. Huwag na natin pa idama yung mga nakaraang issue para lang maipromote natin yung bagong issue ngayon. Kapag napag-usapan na ang mga problema noon at nabigyan ng solusyon ito, huwag na pong i-bring up
sa usapan ngayon. Kasi kapag ibinabalik mo yung noon pang napag-usapan ninyo, hindi po magiging healthy yung kalalabasan ng communication ninyo. Hindi magiging productive ang pag-uusap ninyo. Instead, mauuwi pa yan sa away. Magstay ka lang doon sa message na gusto mong i-communicate. Hindi mo kinakailangan i-criticize yung partner mo kasi kapag ginawa mo yun, of course, magiging defensive yung partner mo sa'yo. At pag nagkaroon ng tension yan, mawawala na yung chance na maayos yung pag-uusap ninyo. Kapag maayos ang communication skills natin sa mga partner natin, mas makakapag-open kayo at makakapagbigay kayo ng mga ideas para mas ma-improve yung relationships ninyo. Mas magiging open kayo mag-share ng thoughts ninyo and emotions ninyo sa isa't isa. It's about how we give and take verbally and non-verbally, back and forth. May mga unexpected outcome talaga dyan. Hindi may iwasan. Pero required dyan ang understanding, agreement, compromise, and forgiveness. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope may na-share po ako sa inyong tips. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!